Hallelujah. Lord, we give you praise. We give you glory. Amen. Lord, salamat sa imuhang gugma kanamo, Lord. Amen. Na walay sukod, Ginoo. Yes, amen. Salamat, Lord, sa imong grasya. Amen. Kaluoy, bisan pa ning takna karon, Lord, na amo ang nabati o amo ang nadawat, Ginoo. Amen. Lord, panalangin niya mga usag matag usa. Ning kabuntagon karon as we meditate to your words. Yes. Because your words brings healing, Lord, to our body. Amen. Your words, Lord, brings deliverance Yes, amen. sa matag usa kanamo, Lord. Amen. Busan ning takna karon amo kang gipasalamatan. Gidaig, Lord, because you are in our midst this morning. Amen. Kay ikaw nag-ingon, where two or three gathered in your name, you are in the midst of them. Busa, Lord, salamat ning kabuntagon karon. Dalaygon ka sa way katapusan. Thank you, Lord. Through your Son, Yeshua HaMashiach, we pray. Amen and amen. Hallelujah! Amen. Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Dalaygon sa mga kaigsunan, makapanglingkod ang tanan. Amen. Shabbat Shalom! Kinsay excited ng kabuntakon karon? No, excited ta tungod nagatuko makaigsunan na si Lord Almighty daghan siya giandam alang kanato karon. All we have to do is receive. Ina-receive. Dawat-dawat lang. Amen. Na kanimo karon makaigsunan ang sukdanan on how you really hunger and thirst for the Lord's presence sa imong kinabuhi. Nasa tuwa. Mga kaigsunan, the Lord has already poured out His Spirit, ingon ang kasulatan in the book of Joel, that in the last days, mga kaigsunan, the Lord Almighty will pour out His Spirit upon all flesh. And it happens, mga kaigsunan, in the book of Acts chapter 2. Amen ba? Katong 120 ka mga tinunan, including Mary, the mother of Yeshua, was there, mga kaigsunan, when they have received the promise of the Holy Spirit. Importante nato nang masabtan, mga kaigsunan, ang power sa Holy Spirit sa tuang matag kinabuhi. Kay mo kanimo dala kanato, mga kaigsunan, na kita mahimong malampuson, madaogon, na kita mahimong overcomer as we submit, as we allow Ruach HaKodesh, the Holy Spirit, mga kaigsunan, to dwell in our hearts. Amen ba? Busa si Paul nangingon, be filled by the Holy Spirit. Be not drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Dapat sa kanunay ta mapuno sa balaang Espiritu Santo, mga kaigsunan. On what way na kita mapuno sa kanunay? Asking the Lord, mga kaigsunan, na iyang ibubo kanato ang iyang presensya, then walking in righteousness, then walking in holiness, mga kaigsunan. Mura ng pagi. Kanino ng kasulatan, it is not by might nor by power, but it is by the Spirit, says the Lord. So ang Holy Spirit ang atuang katabang, mga kaigsunan, na mo agakay kanato bisan paning taknaa karon. Amen. So adto ta karon, mga kaigsunan, sa taon nato na inindot kay ni, mga kaigsunan, kining gitawag nato og paglaom sa mga totoo human sa kamatayon. Our hope, mga kaigsunan, after death. Remember Hebrews 9:27, unsay gingon diha? Hebrews 9:27, man has appointed time once to die, and after death, judgment. Duha ka buk ang mitabo diha, ang tao mamatay, ug ang sunod, anang gitawag nato paghukom. Busa, importante na ato ang masayran, mga kaigsunan. Ang pagtuon niini, kay mo kini muhatag ka natog assurance. It will give us an assurance, mga kaigsunan, na sigurado ka o sigurado ko sa panahon na moabot ang kamatayon, makasulod gyutas kingarian ni Lord, because death is unbeatable. Unsay pasabot niya na?
Dili nato na siya malikayan, dili nato malutsan, dili ta makatuyok, dili ta makaambak mga kaigsunan. Every one of us will face death, mga kaigsunan. Matagos sa kanato, matubang tag kamatayon. Ingon ang kasulatan, huwag dura ka tao na wa moagis kamatayon. Si Elijah and si Enoch. But in the book of Revelation, nagahisgot niya duha ka tao na mubalik, mga kaigsunan, na mahimong testigo, na muagi usab sila sa kamatayon. Kaya ang kamatayon, mga kaigsunan, resulta ka na sa unsa? Sa sala na gibuhat sa tao dito sa Garden of Eden. Man was separated. When the Lord commanded Adam that thou shalt not eat the fruit, duha mo to ka prutas, katong life and death, mga kaigsunan. Gingnan siya na kaning prutas sa kinabuhing way katapusan pwede kaunon, ug tanang laing klaseng prutas. Apan kining prutas na tiniwala, mga kaigsunan, sa gitawag nato knowing, sa gingon nila kanang pagkamatarong og dautan, ayaw gayod og kauna. Apan ang tao nagpailad, mga kaigsunan, kay gipakita ni Lucifer kung unsa ang benepisyo sa diyang ang tao, mga kaigsunan, mukaon, thinking that he will be like God, no? Gidevelop sa yawa, giluto sa yawa ang tao sa iyang kaugalingong mantika, na ginapakita, mga kaigsunan, na kung imo ning kaunon, you will be more like God, mga kaigsunan. Na wala makasabot ang tao na actually di ay gibuhat na sa Ginoo na mga gahom na ang tao sama kaniya, mga kaigsunan. Muna ingon ang Old Testament, don't you know that you are gods? Wa ba mo na ibalo na kamo mga Diyos na? Mao ni gisulti. Apan ang tao na ilad sa yawa, mga kaigsunan, dito pa diay sa Garden of Eden, gihatag na ni Lord, mga kaigsunan, ang tanan diha sa tao. Kaysa diyang pagbuhat na sa tao, when He created man, gitawag niya tanang Elohims, mga principalities, powers, mga kaigsunan, tanang angels, mga kaigsunan, to witness on how the Lord created man. Ikaw, ako, dagan na himong testigo. Di lang to siya, mga kaigsunan, na ang Ginoo na magagawom lang ang nakakita, kundi nanawag siya. Ingon siya, let us make man according to image and likeness. Mo to, mga kaigsunan, busa ikaw karong kabuntagon, remember that you are special ka, no? Nilahi ka, a holy people, mga kaigsunan. Balaan na mga tao tinawag ta. Ang atong lawas, mga kaigsunan, musugod kag sarili, madugta gini. Amen. Mura gahapon gi-celebrate ang amuang class 82 sa Cagayan. Nga man ta katambong dito, pero akong gitan-aw ang mga picture sa akong mga classmate, lahi na gyud. After 40 years na mo sa high school, no? Dugay-dugay na po, no? 40 years. So hapit na mag-golden, another 10 years, mga kaigsunan, tawag na nag-golden anniversary. Unya, akong gitan-aw ang picture, wa may nagpabilin dito na katong high school ang iyang dagway. Imo pag yung tutukan, mga kaigsunan, imo pag yung anaon ng imuhang cellphone, matanaw ni mo kayo, kinsa man gini, no? Primero sa una by class, karon whole, 1982 na graduate. 40 years. 40 years, no? Ha? 42 ba? O 42 years. Dugay-dugay. Dugay-dugay na gini, mga kaigsunan. No, dili basta-basta. So atong nasabta na ang tao, mga kaigsunan, muadto gayud sa kamatayon. Gawas kung ang Ginoo na magagahom, iyan ang ipadala ang iyang bugtong anak na si Yeshua, alang kanimo kanako. Apan samtang anapatan ni kalibutan na karon, mugawas yung arthritis, gumugawas ang sakit sa likod, bisag unsang klaseng ginagmay magsugod. Muna bitaw moingon sila na pag edad og 50, moingon nila manggawas na ang maningil na ang lawas.
mga kaigsunan. No, maningil lang lawas kung sa imong estilo sa imong kinabuhi, maningil na siya. Diba? Hantod mahimo kang member sa Haplas gang. No? Na pag-abre sa imong bag, gikan sa ipikasin, paingon na sa tanang klaseng Haplas mga kaigsunan. Say manimaho pa ka o kanang ahos. Kay mato pa kuno ang ahos, gwapos buhok, makabaga. Sa una, binakog lana lang sa lubi. Karon na ahos. O, manimaho nag-ahos mga kaigsunan, manimaho nagbisag unsang lamas. Nabi natong lamas, pangluto lang. Dili po day, magamit day sa lawas mga kaigsunan. So atong basahon ang 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Ingon sa din brothers and sisters, ingon si Paul, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death. Di ko gusto na wa mo masayod o wa mo'y kasayuran o wa mo'y kabalaan bahin sa kanila na natulog diha sa kamatayon. Oh, mato pa din sleep in death mga kaigsunan. So that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Kaya siyempre, kadaghanan magod karon, kamo na taga-waryo. No, wag immune na kayo mo diha, buntag untog hapon, na ginalubong. No, na kusog manyagit, di ba? Na magtinulakay, na magmahay, ang uban ni atin kay magkinananay. Di ba? Klase-klase na itabo diha sa mga simenteryo, mga kaigsunan. Apan ang akong puntos igsuon, nagiuban diya na grabe ang pagmulo, grabe ang paghilak mga kaigsunan tungod sa gitawag nila og either kamingaw, nagmahay, kay wala makaserbisyo og ayo sa ilahang mga mama o ginikanan o asawa man, bana mag-asawa, mga kaigsunan. No, dagang klaseng hilak na ito makita diha. Ang uban nagmahay ka, wala mapaksi o wala mahatagig sakto nabahin. Ano? Unya magmuhila kay kuunta dool ka makaserbisyo unta minimo pero wala na. Ulahin ang tanan mga kaigsunan, no? Labi ka tong tuwas layo, unya tungod niya na dito na dahil mo gasto. Mo gasto sa tanang kaon sa lamay. Mga kaigsunan, di ba? Aron lang na matabunan ang kanang gibati na kakulang o ibutan na nato guilt na kaigsunan na wala gyud mo pakita o gugma o wala gyud mo demonstrate sa ilahang pagigugma ngadto sa ilahang mga ginikanan. Daghang kog badunggan mga kaigsunan diha sa purinarya na moingon na wa gyud kahulat si mama karon wa gyud kahulat, namatay gyud kahapon. Naunta mo abot ko karon. Daga istorya atong makita mga kaigsunan. Apan si Paul nagpahinumdum sa taga Thessalonica na brothers and sisters, di ko gusto na mahimo mong ang informed, ignorante, mga kaigsunan, yung sa din will live. Mato pa din atong basahon pa ko sab no. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind. Nang grabe ng subo, dapat di daw magsubo. Kaya kung nahibalo ka, kung asa tong butang nahimutang, dili ka mag-uol. Tama ba? Tama? Imong cellphone, imong nabilin. Nahibalo ka, nabilin mo, pero nahibalo ka na safety. Kaya why nahibalo asa? So di ka mag-uol. Tama? Apan, kung dunay usa ka butang na wala ka mahibalo kung asa, paingon, mag-uol gyud ka mga kaigsunan. Busag i-comfort ni Paul ang taga Thessalonica, mga kaigsunan, na ayaw mo kag-uol. Kay naibalo man mo asa, paingon tong namatay. Labi na katong mga mantotoo, mga kaigsunan. Ingon siya din so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Yeshua died and rose again. This is our hope, mga kaigsunan.
Mo niya itong paglaom na nabuntog na ni Yeshua ang kamatayon. In the book of Revelation, yun siya, naana kaniya ang susi sa death and I have the keys of hell and of death. Makaisunan. Because he have conquered the devil, Lucifer. Sa iyang kamatayon, yung nakasulatan, nanaog siya dito sa impyerno. Gikuha niya ang mga susi. Mga kaisunan. Gikuha niya ang gahom. Gibalik na niya ngadto sa tao. Hallelujah. Amen ba? Dagan mo ingon na pautanon nimo kisay gusto na mo adto naglangit, kisay gusto mo adtog langit. Tanan. Tanan mo bayos kamot. Mutana ko ron kisay gusto mo adtog langit. Kisay gusto mo una. Mo na dia makaisuna. No? Kadua-dua ta apan ko makasabot ta makaisunan katong nakasinati o kanang experience without death unya ni balik di na gyud gusto mo balik pa diri makaisunan sa kalibutan kay natilawan nila o unsay giandam ni Lord. Hallelujah. Amen ba? Nakatilaw sa makadyot makaisunan kung unsay naa didto nagiandam sa Ginoo sa mga tao na nituo kaniya. This is our hope makaisunan, that Christ died and rose again. Amen ba? Muna itong paglaom na namatay siya, gibuntog niya makaisunan ang kamatayon ug ang kamatayon wala na'y gahom. No, exciting kayo makaisunan, no? Makadasig makaisunan. Ug ingon siya, so we believe that Adonai will bring with Yeshua those who have fallen asleep in Him. Kato daw kunong namatay o natulog ni pahulay makaisunan diha sa presensya ni Almighty pagakuwaon o pagadalon daw ni Yeshua. Mamo na itong paglaom. So ato nakita makaisunan that death is an experience shared by all humanity. Walay gipili na ang kamatayon. Kabos, adunahan, edukado, mga kaisunan, walay gipili. Muabot na siya. Kundi pa mo balik sa Yeshua, mga kaisunan, it will come. Atong lawas dire, we are mortal. Resulta na sa sala. Apaningon ng kasulatan, in a twinkling of an eye, iyang kambyuhan ng lawas nato na madugta sa dili na madugta. Muna atong paglaom. Amen? Kung yun po kitang revelation that He will wipe all the tear from their eyes. There will be no more mourning. Wala na'y kagul mga kaisunan. Hallelujah! Amen? Pero matakaroon niya, the Lord allowed us to experience that. Kasi naka-experience niya na. Alang ikaw ra usabi tao na, mo smile lang ka sa imong kaugalingon, nalipay kay ka. Kasi nakasinati na na. Ikaw lang usa, lipay kay ka. Pero after 5 minutes, abot na po itong mga problema. May mga tubangon. At least, mga kaigsunan, sinati ta ka na gitawag na itong kalinaw, na tiniwala na wa tay kwarta, o tiniwala na daghan tayong mga pagsulay, and yet, mga kaigsunan, we are experiencing what the Lord has promised. Kaya nga mayasa na I have not seen no ear have heard on what the Lord has prepared to those who loves Him, mga kaigsunan. No? Dagan sa giandam alang kanato. Nawa kalinta kay balo, mga kaigsunan, wa nato masinati, but the Lord has prepared for us, mga kaigsunan. So ato nabalaan that death is inevitability of death, mga kaigsunan. Everybody will face death, mga kaigsunan. It is difficult subject to face, yet it is essential from the richest to the poorest. Death is great equalizer, reminding us, mga kaigsunan, the brevity of life and certainty that our time on earth is limited. Yung na limited. Limitado ato ang oras dere. Mao na lagi na dapat magkinabuhi ta ka ng
magkinabuhi ta na wag last day na nato ron ba? No, kanabitang looking forward ka kay last day naman unsay buhaton nimo? Buhaton nimo ang pinaka the best tanan. Mga kaigsunan, ga-anticipate ta that anytime maka-declare man ta yes that death, mga kaigsunan, di moabot nato apan lahi po ng kanunay tang andam sa panahon na moabot ang kamatayon sa atuang kinabuhi. Kaya atong nabalaan, mga kaigsunan, ang kamatayon ma-experience na sa tanan humanity. Mga kaigsunan, o remember that death is sure. While death may bring sorrow and pain, if the believers is not, for the believers, it is not the end. It is a transition into eternal life. O sa pasabot transition, igot na ni Agi, mga kaigsunan, muagi lang na ang kinabuhi ni aning kalibutana. Murag ka ng kuan ba, from kanabitang tawag na caterpillar ba? Di ba unsay life cycle sa caterpillar? Primero nagkamang na siya, di ba? Antod mupahulay sa sanga ug mahimong pupa, di ba? After pila ka days ana unsay may tabo? Mahimong butterfly, mga kaigsunan. Nga na itong kinabuhi, muagi lang ta niya na. Di ta magdali, mga kaigsunan. Di po nato pugso ng panahon. Kaya ka na magong pupa, kung imo nang magdali ka, abrihan nimo. Kay tabangan nimo mugawas na ang butterfly, mahimo na siyang unsa abnormal. Kay doon na siya saktong panahon. Pugso nimo abri, wala ma-develop ang iyang pako usara, ang usawa pa na-develop, mga kaigsunan. Muna dias pagpangalaga nato sa Ginoo, waiting gini, waiting na panahon gyud. Sige lang tag waiting mga kaigsunan, dili ni waiting na taya andam gyud ta kanunay namo atubang niini, mga kaigsunan. The Bible teaches that death is not a permanent end, but a passage eternity. As believers, we are called to view death differently in face of death. We are reminded of the Lord's eternal purpose and plan for humanity. Dapat lahi ang atong panglantaw sa kamatayon, mga kaigsunan. Ang kamatayon kadauga na alang kanato. Nasa diyang mo atubang nakita kang Lord, mingon siya, "Thou good and faithful servant, come enter." Muna atong ginahulat, mga kaigsunan, na kita makasulod na sa presensya ni Lord Almighty. Hallelujah, amen? Muna atong paglaom. Kaya ka na atong pagtulog, practice na. Para matulog na ka, practice ka na, mga kaigsunan. Kaya wa kay balo, unsay kay tabo sa palibot. Kasi na ibalos palibot, kamulos ng katulog. Wala, mga kaigsunan. No? Wala agad. Nga na mga kaigsunan, usay natay damgo, tinood, no? Uban atong damgo, itong hinungdan sa ato ang subconscious, kay bago lang ka nakita, nakatanaw karate, kung fu. No, imong asawa, imong abay, ni bangon imong asawa, imong gikarate. Kay abi nimo og saway, no? Subconscious. Or mao na ginahuna nimo for the whole day. Mga kaigsunan, nakaigunahuna na tao. Tingala ka pa ka sa imong damgo, sa imong nadamguhan. No? Mga kuha na to, apan doon na po yung mga panahon na si Lord makistorya ka na to, pinagi sa damgo. Na ato ang tanaw na naaba sa scripture, mga kaigsunan. Amen ba? Kuyaw ka nagdamgo ka, niya sa imong damgo, gingnan ka, biyae mo ba na? Niya pagkabuntag, ibiyaan mo. Unay kuyaw, mga kaigsunan, dapat sensitibo gyud ta diha sa Ginoo. Nindot kani Ecclesiastes 3 verse 11. Mo ni gisulti, He has set eternity in the human heart. Gibutangan na ta sa Ginoo na ikaw for eternity ka, forever ka. Mga kaigsunan, duna gyud ay forever. Diha uban sa presensya ni Lord. You are created forever. Ingon siya, mga kaigsunan,
He has put eternity in the human heart. Ecclesiastes 3 verse 11. Gibutangan tanya na conscious ta na human yan na kamatayo, na human yan kinabuhi dunay kinabuhing eternal uban sa Ginoo mga kaigsunan. Amen. Walay sapayan kung sa atong giagihan yaning kalibutan na importante. Muna ningon gyud si King David, mas maayo daw kuno ang better is the end of a thing than the beginning thereof. Mas maayo ang katapusan kaysa sa sinugdanan. Kay dagan sa lumba sa kinabuhi, naguna mga kaigsunan, apan sa katapusan na ulahi mga kaigsunan. Unang dagan sa kinabuhi, dili lang na siya karon kundi hantod na sa eternidad mga kaigsunan. Amen. Muna na kanta sa mga bata, eternidad, eternidad. Magpili ka sa aning duha, no? Langit o impyerno ka, asa ka. Sunod na mga kaigsunan. Naasa to ang pagpili karon kung para eternidad ka ba o dili. Muna di na tumahayan si Moises, Hebrews chapter 4, mga kaigsunan. Ingon siya, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Naisayod siya mga kaigsunan ng kalipay sa unod niyaning kalibutana sa makajut lang kayo. Ngayon ba ang book of Acts that Moses was knowledgeable in all. He was mighty in deeds. Mga kaigsunan, si Moses, grabe to siya. Mayo sa espada, mayo sa pana, mayo sa bangkaw, mayo sa architect mga kaigsunan. Kaya nag-eskwela siya diya sa University of Egypt nitong panahon na. Apan sa panahon na nakigatubang na siya sa Ginoo, ngayon siya na I am unskilled. O nga ko Lord. Di ba? Kaya hurot na iyahang pakasya mga kaigsunan. Alang-alang sa 40 katuig ang giatubang karniro raman. Musturya sa karniro, ang tawag, ang tubag sa karniro, me. Di ba? Yung sa dili mo, yung istorya, huwag si nini ba? Tingala ko na, sabi kastorya, ni iro man di ay. Mutanas mo mo, kasi tao diyan na may kastorya. Yung kodis na nini iro, ang yung kastorya si, kinsa, spear, si, blow of si, din, rosaba kays lang upat, makaisunod. Si Moses sa 40 katuig siya dito. 40 years ang iyang atubang karnero mga kaigsunan. Busa na kaingon siya na wa na di na kumalaw mo storya. Kaya kani ba yung pagstorya gina-practice? Tinood na. Kung dito ka sa Amerika sis, 20 katuig ka dito, 30. Matingala mga kapag-ulit sa Davao, huwag di nakabalong Bisaya. Nanay mga paslang-slang, mga kaigsunan. So di sa kumutuon, nangyad to kag 20 anyos ka, after 20 years, 30 years, pag abot mo, di nakabalong Bisaya. Di po na tinuon mga kaigsunan. Kang bisdak, yun na. Saon. So ato nakita, that the Lord has put eternity in the human heart. Amen. Yan ang gibutangan, that we are looking forward for eternity with Him, mga kaigsunan. This shows that we are made for more than just this life. Wala tabuhata araw yan yung kinabuhi. There is a deep yearning in every person for something behind this temporary existence. Muna bitaw ang uban, mutuo ka nang gitawag o sana. Nibalhin, gikan kas iro, nibalhin sa sana na teaching? Incarnation. Mo ba na? Carnation, mo gatas mo na. Di ba? Una nato na gikan diha nga nibalhin. Mga kaisunan mo na atong mga kaisunan ng mga Indiano. Di na mo kaon mga kaisunan o
Uban di na mo kaog baka. Kay abi nila ilang mga lulo to. Nanibalhin mga kaisunan. Tanawang unggoy dito. Napay corona. No? Mga kaisunan. Kita mo sa Indian pero tindaghan kuan dito kaning unggoy. O kato ilang sapa dito na dito ra po dauban ang patay, dito ra po sila mga ligo. Aron maglumpyo sa ilahang lawas. Kaysa sulod Diyos kasing-kasing sa tao, gibutang ginas Ginoo. Ang nakaapan lang, muna ingon si Paul, di ko gusto na mahimo mong ignorante. Dapat makasabot tama kaisunan na human ni aning kinabuhi dunay ko kinabuhi eternal. Amen. Wao kabalo unsay pilay hawak nimo ni anang panahon na, unsay sukod, unsay pareha ba katag-as sa tanan? Wa ta kabalo. Ang importante that the Lord has prepared eternal life for us mga kaigsunan. Amen. Then ato makita din the Christian believers hope in Yeshua, the resurrection and the life mga kaigsunan. Ato makita din sa John 11 verse 25 to 26. Yeshua declares himself as the resurrection and the life. When we are confronted with death, this truth brings profound comfort mga kaigsunan. Every time na matubang ang tao kamatayon, mo ni maka-comfort kanato. Kay unsay gingon niya? Unsay gingon niya mga kaigsunan sa John chapter 11 verse 25 to 26? Unsay gingon ni Yeshua? Ato daw ibutang sa screen. John chapter 11 verses 25 to 26. Wa pa man. Okay. John chapter 11 verse 25 lang, 26. 25 daw verse 25. John 11:25. This was the time of Mary and Martha, mga kaisunan, sa panahon na si Lazarus namatay. O sa ingon niya, Yeshua said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, shall live. Amen. Mo ni atong paglaom niyaning kinabuhi mga kaigsunan. Kay samtang anapatan na ning kinabuhi doon na kay kalisod, doon ay kapait mga kaigsunan. Kay siya mismo nagingon, in the world you will have tribulation. Ayaw mo tuon niyang naimuwalin na imingon na wa na'y problema, daghang problema. Samtang anapatan na ning kalibutan apan ang sumpay niya na verse na gingon, but be of good cheer, I have overcome the world. Hallelujah. Amen. He has overcome the world mga kaisunan. Verse 26 daw na. And whoever believes in me shall never die. Do you believe this? Muna gingon kay Martha ug Mary mga kaisunan. Then ato mabasa diha, Jesus wept. Naghilak si Yeshua mga kaisunan. Because nabati niya kung unsay pagbati sa tao na mawadag minahal sa kinabuhi. He was moved on compassion. No, natandog siya. Huwag ikaw ako usahay ba nanay natay nakitaan na matingala lang ka na kanang naa sa imuha ihatag because you were moved by compassion. Dili na ikaw na move ka. Kay kanaunta imong naas kwarta sa imuhang bulsa, doon na kay ipalit niya na apan pagtanaw nimo sa mong tao na nagkinahanglanon, gibati nimo na mas kinahanglan niya kaysa sa imuha. Mao na makaisunan. So ato makita, when we face death of loved ones, of our own mortality, we are called to place our trust in Yeshua, who gives life behind the grave. Kung namatay atong minahal sa kinabuhi, balutan na believer siya, di taangay, ingana, mabati mata kaguol, pero dapat dili na kanang murag usa ka bulan na kanang di ka tabok, usay tao ka na, dili ka goon, mga kaigsunan. Amot kung nakadungog mo itong istorya na ako na amot diri ba to sa cementerio diri sa
Kasama ato si, so dili, basta samtang napa ko sa garadyo ko adto. Garadyo ko. Nagiskot ko makaigsunan na dunay magtiayon ba? Na ilang balay, tulok handa na. Samtang nasunog ang balay, inambakay ng mga tao, ilang mga katabang. Pero ang banak asawa na ulahi. Gibira sa bana ang kamot sa iyang asawa. Makaisunan, gibira ang kamot. Samtang nagbibira ang kamot sa iyang asawa, nabuto sa second floor, ang asawa, sige og smile, sige og agik-ik, makaisunan. Grabe niya kakalipay na gibira iyang kamot sa iyang bana. Grabe, lipay kay siya. Natingalang bana, sa mga buang manibayhana, tingali ni na, grabe makalipay na sunog na atong balay. Ningon na niya asawa, dugay-dugay na mga utawa kal holding hands. Dugay-dugay na daw sila wa ka holding hands, mga kaigsunan. Una perting lipaya sa asawa. Samtang ako nang giistorya sa radyo, nay nanawag, tinuod ni, dili na istorya, nay nanawag Brad. Ingon siya na nakasala ba daw siya, kay naa siya saad sa iyang bana, mga kaigsunan. Kay katong nagtinga pa iyang bana, iyang giingnan na di nagyo siya mangitag lain. Di nagyo siya mangitag lain. Apan ang naitabo, mga kaigsunan, takabisita niya dito sa sementeryo. Naman po'y nagbisita lain po dito kay iyang asawa po namatay. So, ambot lang daw ko no na every time mamisita siya dito, naman po to'y namisita. Sa pikas, gamay na kuno kayo. Unahan lang gamay. Tungod na dugay, sige mas abot, nagkahigalaay sila. Nga nadugay nagkahigalaay sila, makaigsunan, na-develop. Ma-develop ba? Siyempre, human na nagbisita, may human tong laki na wag init pang panahon, mag-snack sa ata. Mag-snack sila. Naunsa naman na dito naman ilang meeting place. Tinood na storya. Nadugay na mga kaigsunan, nagka-ungyo silang duha. Muna nitawag siya, Pastor, sala ba ni? Na nagsaan man ko sa kumbana na di nagyod ko mangitag lain, siya lang yun hantod sa kamatayon. Tunoon sa man, Pastor, na samtang gapisita ko, itong laki na misita po, nagka-develop man mi. Nakasala ba ko? Ano yung pangutana niya? Nakaiso na? Ano yung pangutana? So in other words, gitawag na og all things work together, or mingunta na blessing at disguise. Di ba? Nakadayon ko to sila. Okay, sunod. So ingon din the resurrection cry of Christ is not just a future hope but a present reality that charges how we live today, knowing that death is not the final word. So nana sa ato karon, unsaon nato pag kinabuhi, mga kaigsunan, preparing ourselves for eternity. Remember, para kanato, mga kaigsunan, ang kamatayon ginansya. Death as gain for the believers. At ang kanato, ginansya ang kamatayon. Kita ba mo nga nisulod og negosyo na wa maghuna-huna og ginansya? Maghuna-huna ginaginansya. Pagsunod nimo, as you obey the Lord, as you follow the Lord, hallelujah, nakaginansya ka na dayon, mga kaigsunan. Amen. Ginansyado ta. Hallelujah. Kaya na naman, ingon si Apostle Paul, Philippians 1 verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ginansya sa diyang ang tao mulabay ni aning kinabuhi na sigurado ka na imong kinabuhi, imong natugyan nga kang Yeshua, mga kaigsunan. Paul understood that death, mga kaigsunan, though it may be seem frightening, is actually a gain for the believer
because it brings us unto the immediate presence of the Almighty God. Pag umanato, bupadaw at tao niya ng kalibutan na, pagpiyong sa imong mata, last breath, yung nakasulatan, you will stand before the presence of the Lord. Apan sa mga tao na dili andam, katong ang mutabo kamatayon. Kita mo kamatayon? Kung natabok ito man dala ogwan. Ha? Mato pa nila duha daw na makaisunan ang kamatayon og kinabuhing way katapusan. Pagkamatay sa tao, mabal-an na makaisunan kung asa ka paingon. Kaysa ang muaser nimo ang malulunda. Dalawang ka dito sa kingarian sa Ginoo o ang mga adipores sa yawa makaisunan mao gina. Ngunay realidad makaisunan na mudala sa tao ngadto para hukman. Apan salamat ni Lord. Amen. If you have the Lord Yeshua in your heart, you are walking in righteousness, walking in holiness, preparing your heart makaisunan kay nakasabot ka that man has appointed time once to die, and after that judgment you will always make sure that you are ready makaisunan. Amen ba? So ato makita din we should not cling too tightly to this world. Dili ta unta bugakos. Grabe ang pagkakos diyan ng kalibutan na makaisunan. Muna si Paul nagapahinumdum gyud ingon siya alang sa mga adunahan pagbantay. Kaya na naman kay pwede magunta na malitag sa mga butang ni ading kalibutana. Sa una na nakas kalisod, nakas balatian si kagingon, Lord, balik na. Pero mayong lawas, okay ang negosyo, nidako ang balay, di natakadungog na, Lord, balik pa, may pa, Lord, kuwang pa another 10 million. Pwede na. Abot sa 10 million mga kaisunan, ha? So, ang tao, mga kaisunan. Kita dagang kay tagsaad sa Ginoo. No? Lord, magalagad ko nimo na abtan tagbalatian. Mga kaisunan, asayuan simba sayo kay simba. Pasalamat sa Ginoo. Abtag tulo ka buwan. Asa na? Ha? Nalit na. Mga kaisunan. Sa una nas balatian gusto Bible studies balay pirmi adlaw-adlaw. Manawag kay magpa-Bible study. Mano yung kasulatan. Una ayaw yung mag-ingon sa mga taga-Hudiyo, ha? Mga Israelites, nagiagi og 40 years sa wilderness. Mga awa, yung mga pagtuto. Imbis unta na usa ka semana na biyahe, abtag 40 ka tuig. Pareha-pareha, rabayatan nila mga kaigsunan. Ha? Makalimot ta. Nakalimot ta, nag-preserve tas Ginoo na aksidente ta. Nagtestimony ta. Pero after sa itong testimony na abtag udom kabuan, nakalimot na ta, nahapit ita malegsan. Tama? Mga kaisunan? Buta, dapat andam ta kanunay. Nadili ta mo hawit sa mga butang niya ng kalibutana because kining butang niya ng kalibutana temporaryo lang. Instead, our focus should be on the eternal things. Amen? The reality of death should encourage us to live with purpose. Karon nasabta nato. Mas naibalo pa ta. Nano ang tao mamatay. So dapat atong pagkinabuhi makaigsunan niyaning kalibutan na may katuyuan. Na may katuyuan. Na may purpose. Investing our lives in the things that matter for eternity. Muna makaigsunan. Ang atong focus karon sa mga butang na eternidad. Kamo no taga-Waryo testigo man gyud mo diha. Nang gipanglubong diha, nay bata, nay tiguang, nay nabanggaan, tong panahon sa COVID gipandauban, no? Klase-klase ang purmas kamatayon, mga kaisunan. Muhatag ko ninyo information ha, aron makabalota. Naangay kita mo pasalamat ni Lord. Mga kaisunan. Muna mingita, praise the Lord, for His mercy endureth forever.
even to 1,000 generation. Mapasalamat ta kay buhi pataning adlaw karon. Pakpakan na natin sa Lord, mga kaigsunan. Nagrasyahan ta, nakaluyan ta, mga kaigsunan. Kaya na naman, mato pa din sa taga-oras, sa tibok kalibutan, sa taga-oras, dunay 6,400 katao mamatay. 6,400 ang mamatay taga-oras. Pasalamat ta kay wa ta maapil sa 6,400, mga kaigsunan. Nilabay ng pila ka oras na ron. Amen? Sa tibok tuig, mga kaigsunan, dunay 56 million katao ang mamatay sa usa ka tuig. Pasalamat ta ni Lord kay nakaabot na puntag laing tuig, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi. Pakpakan natong Ginoo. Di lang kay panahon sa adlaw natong natawhan dili, mga kaigsunan, nilabay ta hapit na usab mahuman ang bulan sa Oktubre. Nakasulod na ta sa bulan sa Nobyembre, mga kaigsunan. Busa mapasalamaton tas Ginoo na wa ta maapil sa 56 million katao mamatay taga tuig. Kung atong i-divide na, mga kaigsunan, ang 56 million i-divide na to sa 365 days, mato pa 153,000 deaths per day. 153,000 ang mamatay sa taga-adlaw. 6,400 taga-oras, mga kaigsunan. Atong nakita din unsay mga rason na ang tao mamatay. Ato sa i-breakdown So every minute, mga kaigsunan, 1, dunay 107 mamatay. Karon, 107 patay. 2, 107 ang patay. Taga segundo, 107 katao ang mamatay. So pasalamat tas Ginoo. Hallelujah. Kay wa ta napil sa 107, mga kaigsunan, buhi pa ta ning adlaw karon kay ang Ginoo dunay katuyuan. Matod pa, mga kaigsunan, dunay duwa mamatay, mga kaigsunan, per second. Saan na per second? Ana ka ng Murilo ba? 4. Atoy, 4. Dunay duha mamatay. Muna pasalamat ta ni Lord, mga kaigsunan. Umato pa, mga kaigsunan, leading causes of death globally. Unsa hinungdan ang tao mamatay, mga kaigsunan? Unsa hinungdan? Number 1, cardiovascular disease. Sakit sa kasing-kasing. Kay grabe kaon, mga kaigsunan. Wa bantay. Denial pirmi. Di magpa-doktor, di mo patanaw, mga kaigsunan. Sa debate halos di nakalakaw. Pangutan-on nimo, okay ra ka, okay kayo. Unang tawag denial, lahi man ang by faith ta. Lahi po nang ginadeny nato, mga kaigsunan. Muna karon ng kunya, magpa-check kita, mga kaigsunan. Check atong BP, check nato ang inyuhang mga sugar. Basig tag-as na kayo na, kay mo na kadaghanan, resulta po na sa atake sa kasing-kasing. Matod pa, mga kaigsunan, heart disease, stroke. Matod pa, mga kaigsunan, taga-tuig, 18 million deaths per year because of heart attack. Ikadua, 10 million deaths annually sa balatian na gitawag og cancer, mga kaigsunan. Ilan ang gistudyuhan? Ginapakita nato ng kamatayon realidad, mga kaigsunan. We have to prepare ourselves. Respiratory disease, chronic obstruction, pulmonary disease, 3.2 million per year.
ang cause sa kamatayon sa tao. Ikaw pat, lower respiratory infection, such as infections as pneumonia, mga kaisunan, 2.5 million deaths annually. Ikalima, neonatal condition, complication related to premature death, mga kaisunan. Condition account about 2 million deaths per year, particularly in low-income countries. Kung itawag nato mga malnourished ng mga bata, mga kaisunan. Ay kalima, cause of death, accidents and injuries, mga kaisunan. 1.3 million deaths per year. Na aksidente, nabanggaan, hulugan, nasukamod, na slide, mga kaisunan. 1.3 million a year. Muna mapasalamat ta sa ni Lord na nakaabot na karon October 26, 2024. Hallelujah, amen. Ha? Ingana kamayo si Lord sa atong kinabuhi. Muna pagbukas sa imong mata sa iyos buntag, daygang Ginoo, pasalamati si Lord. Hallelujah. Na wala mo mata ang tao na dito na sa SBMC na doon na gitangag, mga kaigsunan, na hos sa iyang ilong o gikatiterman, mga kaigsunan. Musa pasalamatan nato ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ato ang daw nga tagang masipang pakpak si Lord, mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Lord, we give you praise. We give you honor. We give you glory. Hallelujah. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Amen. Salamat sa grasya. Salamat sa kaluoy sa Ginoo na pinagi siyang pulong karon atong masabtan, mga kaisunan, na rest assured na kung kita mamatay, diha tauban ni Lord because naana siya sa atong kinabuhi. Busa maglakaw, magpakapuno sa balang Espiritu Santo sa kanunay, mga kaisunan. Amen. Sometimes terdote mo ani distubangan ato ang pasalamatan. Ato ni baya atong kamot sa Ginoo. Lord, salamat. Salamat, Lord, ning adlaw karon. Salamat, Lord, sa gasa sa kinabuhi. Thank you for everything that you have done, Lord, sa mong kinabuhi karon. We give you praise, we give you glory and honor. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan si Yeshua. Amen. Hallelujah. Shabbat Shalom, mga kaigsunan. Praise the Lord. Nag-enjoy mata atong last Wednesday. Amen. Ato na po ng usabon, no? Once a year tong kaning tawag ini Feast of Tabernacle. Mo din ang adlaw nga nataw sa Yeshua. Praise the Lord. So in other words, grabe ang realization sa kuha because kung ang tao magselebrar og birthday, nganong dili nato i-celebrate si Yeshua. Pero ang atong celebration, kananaling lipay na ka nga natao siya. Amen? Lipay ta nga natao siya. Kana lang gani na lipay ka nga natao tungod kay siya ang solusyon, sa redemptive plan ni Ama. Amen? Kay balut si Ama, kay balut ng tanan. Listen, kay balut ang tanan nga ang tao, okay, kay balut ang tanan nga kabalo si Ama nga ang tao mahimulag, musugot ta og dili. Kay balo na siya daan nga ang tao makasala. But the reason why nga naghimo gyapon siya tao because He wants you to enjoy the blessings of Almighty. Because He is love. So dili na tinuod nga gipakatao ka nga pobre. Yes, tinuod na, pero wala nagpasabot nga magpabilin ka. No. Are you listening? Naay mga pila-pila ka nato mga kaigsunan nga natao nga pobre. Ako, natao ko dili milyonaryo. Natao ko nga dili milyonaryo akong pamilya. Pero natao ko nga dili pod dato akong pamilya, dili pod pobre. Wala gid ko nag-agi og kalisod.
What I mean, tanan has been provided. Pero, naapog ko'y other problema is ang akong ginikanan, walay kalinaw. Gubot. So, kitang tanan, naatay mga life story. Okay? So, in other words, naatay life story, pero dili na mao ang plano ni Almighty. You need to understand the reason why naay mga tao nga natao og pobre, og naay mga tao nga nangamatay ang ilang liwat tungod sa cancer, og naapoy mga tao nga di malas, dili na mao ang plano ni Almighty, but resulta ra na tungod kay ang tao nahimulag kay sa presensya ni Almighty. So kay balo na si Almighty kung unsay mahitabo, and that's the reason why iyang gipagawas si Yeshua. Hallelujah. Klaro ka na sa Bible that Yeshua came out from the Father. Klaro kaayo sa Bible that Yeshua, Jesus Christ of Nazareth, came out from the Father. O naay rason nganong iyahang gipagawas nga mao nang second Adam, og iyahang gipadala kay mauna ang redemptive plan, kay kibalo si Ama na ikaw ug ako makaapil gyud ta, hallelujah, maapil ta sa litag ug sa daog-daog ni Satanas, ug kinahanglan kaniya lukaton, hallelujah. Kinanglan ko niya lukaton, or else taga-impyerno na gyud ko ikaw, kay tungod ikaw ug ako ang atong papa si Satanas. But praise the Lord sa redemptive plan. Mo sa pagselebrar nato nga natao siya, bao na atong happy. Lord, salamat Ama, imo kay padala imong bugtong na anak, o manayaw ta mga unta nga enjoy tang tanan. Amen. Okay, lahi ra gyud ako, ikapila ko nag-celebrate sa akong birthday. Dili gyud na, wala pa ko na menu, walay paltos nga ang akong birthday, wala gi-celebrate sa akong inahan. But ang iyang katuyuan, mawali ang mga bisita. Pero karon nagplano ra ba gyud unta ko mga higala na kana ganing mag-celebrate ko sa akong birthday sa akong pagka 60 years old, no? Pero na-change na akong mind, lahi na atong i-celebrate. What I mean, next time, let us celebrate nga feast gyud, nga aside sa inyuhang gidala nga pagkaon, magpa-cater gyud ta mga higala tungod kay si Yeshua na tao, kay mao na iyang gipadala aron ikaw ug ako mao ning rason nga naluwas na ka ug ako. Ang ato ang celebration is naluwas na ko. Because na ay natao. Amen? So sa sunod na itong celebration is April 12 or 25. Kay mao na po na ang Passover. Okay. Akong i-explain sa inyo ang Passover. Now, kanusa man ni nahitabo ang Passover? Kanusaan ni natabo ang Passover? Ha? Ha? Kanusaan ni nahitabo ang Passover? Ha? Katong unsa? Holy Week. O see? That's good. What I mean, you're just honest nga mo na atong tan-aw Holy Week. Okay? Kay mo man gyud na atong naandan ug atong nadak-an. Kay nundom gyud ko sa una nga sa gamay pa ko, di gyud ko kadungog sa Friday nga naay dagdagan og jeep. Kay namatay lagi si Yeshua. Muna pud ang ato ang friend nga mga Muslim friends. Kamo ba inyong Ginoo ginapatay ka daw tuig. So mo po na ang ilahang tan-aw sa mga Christian, no? So in other words, kano sa nahitabo ang Passover? Ha? Pagkamatay ni Yeshua? Dili. Kano sa dili pod. Ha?
Katong Passover, mautong ang dugo gibutang sa doorpost. Nga nilabay lang ang kamatayon. Now, listen. Kani manggong story ni Moses. Unsa katong dispensation? Ang dispensation is number 1, the creation of the earth. Number 2 is muna si Adam ug si Eva na tao na nabuhat, creation of man. The next, ang dispensation is Noah. Sunod nga dispensation dito kay Abraham. And then Abraham katong sa kay Isaac, mo din to diha nagsugod ang atong covenant sa tulo lang nga mga liwat, Abraham, Isaac, and Jacob. Okay? And then ang sunod na po dayon kay dito kay Moses. Mo nang mga story nga atong makitaan. Now, kanang Passover, dinhi gi-reveal ni Ama ang iyahang redemptive na plan. Kay kabalo naman gid siya nga ang tao kinahanglan lukaton. Or else wala gid tay solusyon. Ikaw ug ako mataw man gid ka, pero impyerno gid ta diretso. So in other words, dito gi-reveal, gi-picture out niya, unsaon niya, gi-picture out niya sa tao on how, unsang proseso nga ikaw ma-acquit ang imong sala, nga dili ka mo adto sa kamatayon nga mao ang ikaduhang kamatayon nga mauna ang impyerno. Nakita nato mga higala, the reason why si Moses kinahanglan na ay redemptive plan. Kinahanglan na ay usa ka taong redeem. Now, unsa man yang i-redeem? Katong mga Israelites. Kinsa ni sa Israelites? Mga anak ni Israel nga ang pangalan niya Jacob, nga giilisan og Israel, nga didto nagsugod ang covenant because of Abraham's covenant gihatag ni Ama. Now, didto nagsugod ang roots kung kinsa ang iyang remnant, kan iyaha lang gyud nga iyang gitagaan og saad nga maunang 12 ka tribes ni Israel. Unsay nahitabuan ni? Tuwa sila nahimong slaves sa Egypt. Kay nahanglan mapagawas sila gikan sa kamot ni Pharaoh. So maunang picture sa redemptive plan nga ikaw ug ako mapagawas ug makuha ta gikan sa kamot ni Satanas. So naay isa ka redeemer nga gamiton. Og naghinundo mo nga gusto patyon ang mga tanang lalaki nga bata. Usa to nga gitaguan si Moses. Kay ang tanang bata nga lalaki kinahanglan mapatay kay nakadungog si Pharaoh. Nga naay mopagawas sa iya kinahigugma namang good si Pharaoh sa mga Israelites nga nahimo nilang ulipon. Dili siya gusto nga mawala ang tanang mga Hebron katong 12 tribes of Israel. Kay iyahan na ning gidaog-daog ug iyahan ning gihimog ulipon. Busa mga higala tungod sa promise gihatag niya kay Abraham katong mga 12 tribes of Israel. Sigig ingon, asa naman tong saad nga naay magpagawas namo diri? So kinahanglan na ay isa ka mo-redeem. Mao nang natawo si Moses. Og salamat sa iyahang inahan nga iyahang gitab tarong og amuma ang bata. Og tungod kay, of course, redemptive plan man ni Almighty, way makabuot sa unsa ang pamaagi, naagyoy isa nga kinahanglan i-channel ni Almighty nga mangulo aron mapagawas ang iyahang mga pinili nga maong 12 tribes of Israel para matuman ang saad niya kay Abraham nga kinahanglan kini mudaghan.
Mudaghan ang 12 tribes. Mudaghan ang liwat ni Jacob o ni Abraham. So iya kaning gipagawas. Og unsay nahitabo before ni nahitabo nga nakagawas siya. Mao din tong iyang instruction ni Ama nga mag-ihaw og karnero. Ang tanang dugo ibutang sa doorpost sa iyahang mga remnant. Aron ang angel of death mulabay lang. Og that represents the blood of Yeshua. Ikaw og ako, dili na ka taga-impyerno. Wala na sa imo ang ikaduhang kamatayon, ang kamatayon nga mauna that would lead you to death, nga mao ang ikaduhang kamatayon, nga mao ang impyerno. So kinsa man karon, sultihi ko, save na ba ka? Makalangit na ba ka? Are you sure? Makalangit na ka? Nga naman. Yes! Sa tinuod lang, dili pa ka malangit. Kung wala ang dugo nga giula, pag mata nato, mo itong gisulti ni Pastor Bob, ang utagbo nimo kanang mga wakwak. Actually, naay shortcut gisulti ni Pastor Bob. Pagkamatay sa tao, muuli pa ng espiritu sa Creator. Kay just man good siya. Dili siya pwede nga ilabay lang ka nga wala ka kabalo. Nga, moingon magug ka, matarong man ko. Nga pangalawat man ko, ano imo man kong kwaon? Di ba? So muuli ta tanan, maayo man ko. Or tangali kung wala pang pangalawat, walay redemption kay si Yeshua nakamali. So walay redemption. Pag mata nimo, kuan man ko, maayo man kong tao. Gahatag man ko naman ko'y konsensya. Nagahatag man ko og mga pobre. Tapos maayo man kong tao. Maayo man ako integrity. So tubago na ni Almighty, dili kay nahimulag ka tungod sa sala. Wala ka na bayaran. Walay dugo akong nakit-an nimo. Ha? So karon ang mutagbo na nimo, ang mukuha nimo, nakaitom na dayon nga guardian angel sa impyerno. Kaya siyempre, mga yawa man ang naa sa impyerno, no? Mga katong kauban. Angel, baya na si Lucifer, no? Pero nakaitom na. Mo na yung mukuha ni mo. Pero bago gid ka, muatubang ka sa Creator, iyang ipaila-ila kung kinsa si Ama. Ang rason nganong ang tao nag-exist. Dili siya pwede nga iya kang ilabay without meeting the Creator. Ikaw day na, yes, ako ni nga imuhang gi-reject. Adto ka. Gahi magud kag ulo, dili ka kasulod diri. So maon lang Passover. So imo celebrate ta karon sa April. Kay tungod sa dugo ni Yeshua, maski na makak ka ganina, naglagot ka sa imuhang bana ganina. Kung ikaw mamatay, diha dayon kay namatay ka. Then nakaingon kag pasaylo ako, chok. Wala na yawa mo kuha nimo kay dugo ni Yeshua ang nagkita nimo. Walay kamatayon, mulabay ra nimo, dili na taga ako kay no ang dugo ni Yeshua. Mao nang nahitabo sa angel of death nga makakita sa dugo sa karnero nga gibutang sa doorpost, mulabay, ug ang tanang walay dugo namatay. Busa mo utong rason nga si Pharaoh iyang gi-release ang Israelites. Kay naguol siya ang iyang anak namatay. Mo utong gi-release, mo gitong rason. Tungod nakuyawan si Pharaoh. Wala man natabon ang iyahang anak og dugo. Paglabay sa angel of death, tingala sila di kalitlag collapse, namatay, wala na'y kinabuhi. Busa mo celebrar ta sa April, Passover, nga ikaw og dako og ako sa dihang mubayaw ta sa atong mga kamot.
Dili na ang imuhang shortcomings ang makita ni Ama, but the blood of Yeshua. Hallelujah! Manayaw ta ana because of the blood of Yeshua. Kay ngano katong tao, napakamatsyan ba to? Nakagawas sila tungod to sa dugo nga representing the blood of Yeshua. Dili pa tumao ang blood ni Yeshua. Busa kabalugig ko nga sagrado ang dugo. Walay makakuha nimo gikan sa kamot nga naa ka sa kamot ni Yeshua. Walay makasaknit nimo tungod ang dugo. Nagtabon na nimo. Maski nagpabadlong kagahapon, ang dugo makita sa angel of death na animo. Are you happy? Muna, there's no condemnation in Christ Yeshua. Karon, di pa itang tanan ka, di ko taga-impyerno. Kana lang. Pag humana to dayon og celebrate sa dugo nga nakatabon nimo, kato na pod nga celebrate kanang pakaslan na ka. Nga mao ni atong i-work out nga makasulod ta sa iyahang gingharian. Kay dili tanan nga giulaan og dugo makasulod sa gingharian. Dili na ka taga-impyerno lang. Mao ra man na ang na-protect sa imo is ang death nga mao ang ikaduhang kamatayon, nga mao ang linaw nga kalayo. Death. Revelation 20:14. 14, tama ba? 20:14. Palihog daw og basa. Quickly. Revelation 20:14. Quickly. Then death, kamatayon, and Sheol, ngoni siya ang Hades, were thrown into the lake of fire. This is the second death. Kanusa ang first death na hitabo. Katong sa Garden of Eden, nga giingon nga deklarar ni Almighty, if you eat the fruit of the tree, you will surely die. The very day you will surely die. Mootong panahon nga nahimulag ang tao kay Almighty. And the presence of the Lord left. Og ang tao wala na'y approach ni Almighty. Even sa Almighty, dili niya maharong ang tao. Kaya one noon na. Maunang rason nga gipadala niya si Yeshua para mo'y mukuha nato gikan sa kamot ni Satanas. Kay kung wala pa nakapasar si Yeshua, muna mo celebrate siya ang atong i-celebrate. Siya atong ibayaw. Dili ng birthday celebrant, pero okay lang mag-birthday mo, no problem. Imbitara lang gapon ko ninyo kung naamoy birthday. Okay? Walay problema. Ano lang gihapon ta. Okay? Pero kani atong celebrate sa usangan unified once a year. Let's do it together. Okay raman i-celebrate nimo imong life. But how much more sa Yeshua? Amen. But okay lang. Nga naay mo celebrate sa birthday, no problem. Okay lang. But how much more? Yeshua, ato siyang iselebrar. Kay nakapasar siya, wala siya nakasala. Kay kung nagkasala sa Yeshua, walay redemptive plan mahitabo. Dili ma-fulfill ang redemptive plan. Dili po ka pwede miingon, o gamhanan man si Amara man ang nagbuot sa decision ni iyang anak. No, kay di na siya just. Pagpili to ingon siya, I lay down my life. Ako tong gusto. Muna, love kay ko sa akong amahan. Nga akong gihatag ang akong kinabuhi. Di ba naama na ito man nag-discuss? Na ako'y gahom nga dili magpadayon o dili na ko gusto. Muna, love ko sa akong ama.
Dili pwede nga i-control si Yeshua kay Ama para di ka makasala. Kay kinanglan gud bayaha, mabawi gud nako si kuan, mga Patalinghog family, Salibat family, o Tampos family. Kinanglan gud ka di ka makamala ha. No. It was a free will decision ni Yeshua nga nganong iyang tumanon ang plano ni Ama nga gusto siya makakita og daghang liwat. Nasabdan ba ninyo unsay Passover? So ato nang iselebrar sa karong April. Dili ta magsubo nga namatay. Dili ta magsubo. But you need to understand that why we celebrate because of the blood of Yeshua. Nga mauning rason, nga nganong hantod karon. Hallelujah! Nga walay pwedeng manghilabot nimo. Pero kung naamay mahitabo nga kamatayon, nga physical death, ang importante, dili na kamo landing sa impyerno. Kay ang dugo ni Yeshua, mauna ang nagtabon o makita sa angel of death. Mao nang rason unsay Passover. Mulabay lang. Even katong COVID, pwede nimo i-plead sa blood. Pero katong nangamatay uban sa COVID, di po ka maghukom. Naay katuyuan manggod nga daghan ba Kristohano na matay sa COVID ha. Pero do not say anything. Ayaw. But ikaw, whatever unsa ng mga virus mo abot, you can declare the blood of Yeshua. I-shed imong panimalay ug imong pamilya. Aron whatever COVID ang moabot, whatever virus, mulabay ra na ang virus kay nakakita sa dugo ni Yeshua nga imong gideklarar because death and life are in the power of your tongue. Amen! Kinsa may naka-COVID diri sa pamilya Davao Christian Bible Channel? Wala. Because we prayed for this family. Amen. Hallelujah. Maunang Passover. Nakasabot na mo, ma-appreciate na niyo ang dugo ron. Nga ikaw og ako, maskin kato imong papa, I believe when he died, he rested in peace. Wala na niya ang ikaduhang kamatayon. But ang kamatayon, guwapo ang iyahang kinabuhi. Wala na siya. Di wala siya gilabay sa impyerno. Kay naaman mo, nagasubaybay sa iya. Ingon baya siya, if you believe, your whole house will be saved. Amen! Imagine na kung wala mo namatay ang imong papa. Mulanding dito sa impyerno. Kay basahan nato ni sa Revelation 20 sa last verse. Last verse. Last verse. 15. Last verse. If anyone was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Ang tanan nga wala nahisulat, nakita ni John the Beloved, nga wala nahisulat ang iyang pangalan sa book of life. Kano sa aman masulat ang atong ngalan sa book of life? When we have Yeshua in our life. Dawaton nato siya sa atong kasing-kasing si Jesus Christ. Sa atong kinabuhi og mutuo ta. Dili reliyon,
Dili mo dapat mo balhin og reliyon. Dili tungod nagpadenominasyon mo. Maura gyud ang requirement. Dawaton si Yeshua. Nganong gidawat man nimo? Dapat dili gidawat kay nakinanglan kag kayuhan, mabayaran ang imong utang. No, nakasabot ka nga tungod ni Yeshua, siya ang nagbayad. O kung ikaw wala Yeshua, mo adto kag impyerno mo na gidawat nimo kay nakinanglan kag Yeshua para dili ka maimpyerno. Kay ang kayuhan mo sunod ra. Kay usually tinuod man na, dahil didawat ka ni Yeshua tungod gusto magkagkayuhan kay hapit tabi ka mamatay no. Pero gi-honor gihapon ni Lord. Pulahi gyud nang makasabot ka. Nakasabot ka nga uy. Mao day ni. Nguna that's the reason why you live. Dili na tungod kay dili na other way around kinahanglan ka na ay auto. Well, salamat sa auto. Kinahanglan gwapo imo kinabuhi. Well, salamat sa kinabuhi po dili na mao ang pinaka main nga mo rason nga nangalagad ka because you want blessings. But you need to celebrate. Hallelujah! Because ang Passover human na. Naanan nimo ang eternal life. Muna, let us remember what Yeshua did on the cross during what Ama did dito sa Israelites nga iyang gipagawas. Motong rason nga gibuy-an ni Pharaoh ang mga Israelites ug mao na to ang fulfillment sa promise ni Ama nga naay mo pagawas. Dili si Moses ang nagpagawas, si Almighty. Naalan siya isa nga gigamit para mo communicate si Almighty kay Moses. Bago siya nasaligan, nang ginahanglan siya 40 years, kinahanglan mamatay si Moses sa iyang 5 senses. Dito siya sa wilderness for 40 years. Dili to automatic, oy nga nahimo siyang mouthpiece ni Almighty. Kay si Almighty, gigamit si Moses mahimong mouthpiece aron mo communicate ni Pharaoh. And then dili si Moses ang nagpagawas, but it is Almighty who saved Israelites from the hands of Pharaoh. Kinanglan siya ba? Di ba? So si Moses, bago siya nasaligan, kinanglan gud siya mamulda for 40 years sa wilderness nga mamatay ang iyahang 5 senses. O dili na niya hinumduman kung unsa siya ka-bright o ka-skillful. Kay nanglan gud niya patyon iyang self para makadungog siya sa voice ni Almighty. Kay siya ang gamiton as instrument to face Pharaoh. So, kinsa man nag-represent si kay Pharaoh, kay Moses karon. Nganong ikaw ug ako naanay napatapunan nata sa dugo. Yeshua, what did he do? Unsa gihitabo? Asa niya giatubang nga kwaon niya ang yabe? He went to hell. Dito niya gikuha ang yabe with authority. Muna wala na kanimo o kanako ang kamatayon. Praise Yeshua. Muna arong feel good nato mag-celebrate ni Yeshua. Ang atong sayaw dili na tungod nako nga nabuhi ka, but tungod ni Yeshua nga ako naluwas. Amen. Dili na other way around, Lord. Muselebrar ko kay aron kabayad ko sa akong utang. Lord, muselebrar ko kay kinanglan kog kaayuhan. No. I-celebrate lang ang pangalan o ang iyahang ngalan. I-lift o di na ta ikauna o ato siyang pasalamatan. Everything follows. Amen! Hallelujah! Woo! So, April, naay sayawan. Kinahanglan ang ato ang atong pagtapok nga ang imo una-huna. Human na ang Passover na ang dugo ni Yeshua. Amen na amen. Amen. Lami magyud ang naaputay activity kasama ni Ana. No, lingaw man. Lingaw man. Lingaw.
Mga untag together sa inyong niluto, sa akong niluto. Ha? Amen. Exciting kaayo. Amen. Are you happy? Kay tanan ang mo celebrate sa 7 feast. Dili ni rason nga para malangit ka. It has nothing to do with your kaluwasan, but it is something to do nga mo celebrate ta because of Yeshua. Kaya the same thing, kung nagselebrar ka sa imong birthday, nga nung di mata mo celebrar kay Yeshua. Padayon lang mo celebrate ang inyong birthday, no problem. But let us celebrate Yeshua. Amen? Because this is an everlasting covenant hantod sa next generation, to generation. Amen. Let us all stand and worship the Lord. Amen. And celebrate Yeshua. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. And praise the Lord. Iyahan ang naula ang iyang dugo. Salamat sa kinabuhi ni Yeshua because He obeyed the Father. He obeyed Ama. Nga siya nakapadayon hantod sa kamatayon. Kay hapit na unta siya dili magpadayon. Klaro kayo ang Bible. Tagai ko og verse kuya that He was obedient hantod sa kamatayon. Unsa na verse? John 10:17. Murag dili na John. Murag naa na sa Philippians or Hebrews. Nga na tapalihog daw tan-aw kuya sa imuhang cellphone. Okay? That He was obedient hantod sa kamatayon. In other words, kung miingon ka tag-obedient, naay struggle. Kaya dili makaka-obey kung walay struggle. Naagiagian si Yeshua nga all kinds of temptation kung unsa imong giagian at the same time. But He was able to overcome and conquer it. Amen. Muna He is worthy of praise. He humbled Himself, becoming obedient to the point of death. Kung miingon gani kag obedient, pasabot na siya giagian na proseso kuya. Naa siya giagian sama sa gisulti that He was tempted sa tanang klaseng tentasyon. Tagai ko, Hebrews. Hebrews 4. He was tempted. Hebrews. 4:14. He was tempted in every way. Hebrews 4:15 to 16. 4:15. Balik din taan niyo niya. Hebrews 4:15 To 16. to 16. For we do not have a Kohen Gadol, pasabot high priest, who is unable to sympathize with our weakness. So makasympathize na siya sa itong weakness kaya nahimo siyang tao. Nahimo siyang tao. Tao siya. Makasympathize na sa imuha kung sa imong weakness kaya nahimo siyang tao. Okay? But one who has been tempted in all the same ways. He was tempted, but without sin. Palakpakan! So he was obedient hantod sa kamatayon. Thank you kayo, Yeshua. Let's worship Yeshua. Yeshua, thank you so much. Thank you, Ama. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Hallelujah. Thank you so much, Ama, for sending your Son, Yeshua. For bringing out Yeshua from you. Thank you so much. For bringing out Yeshua from you. And imong gipadala diri sa kalibutan para mabawi kami gikan sa kamot ni Satanas. Salamat, Adonai. Salamat, Yeshua. So much. Hallelujah. Oh, hallelujah. We bless you, Yeshua. We praise you, Yeshua. Hallelujah.
Hallelujah. Yeshua, my King. Yeshua, Jesus, my King. Yeshua, Jesus, my King. Yeshua, Jesus, my Savior. Yeshua, thank you, Yeshua, Jesus, for the blood. Thank you, thank you. Hallelujah. 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 We bless your name, Yeshua. We bless your name, Mahama. Thank you, Yeshua. Thank you, Amma, for your love in Yeshua's name. Thank you, Amma, for your love in Yeshua's name. Thank you, Amma, for your great love in Yeshua's name. Thank you for your faithfulness in Yeshua's name. Thank you, Amma, for all the blessings in Yeshua's name. Thank you, Amma. Thank you, Amma. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah. 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 Goodness. Let's sing that song, The Goodness of Amma. Amen.